Hello po mga kababayan, greetings po sa inyong lahat. Harinawa sa mga oras na ito, samang kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan, sampu ng inyong mahal sa buhay. Okay, sa mga OFWs po natin, greetings, no? It could be good morning, good afternoon, or it could be a madaling araw na dyan sa inyo. But anyway, kung ano mga oras na mapanood po yung video ito, no? I wish you all well, okay? Of course, I would like to take this opportunities, no? Sa mga viewers po natin, mga likers po natin, mga supporters po natin, no? Sa patuloy po niyong pagtangkilik sa ating palatuntunan. Marami pong salamat at because of your help, because of your support po, no? Ay nandito po rin po tayo. Okay? Alam ba po ninyo, a reminder lang po, no? Ayon po sa datos ng YouTube, ay 60% o more than 60% po ng ating viewers ay hindi po nakapag-subscribe. So, kung kayo po yon, no? If you find our videos informative and interesting, siguro naman po wala naman pong hindi man po kalabisan kung ako po hihirit po sa inyo na paki-click lang po ang subscribe, shares, and like buttons po natin, no? Upang sa ganun, matulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya, na makapagbigay po tayo ng legal na impormasyon o kaalaman sa ating mga kababayan. This could be your friends, your relatives, your loved ones, or your neighbors, or it could be your just an acquaintance po ninyo. Upang sa ganun, sila din po ay maaaring may mapulot at malaman din, no? Dito sa pinag-usapan natin. Kasi sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Alright? Maraming salamat. Of course, wag po niyong i-miss yung notification bell. Upang sa ganun, pag meron po tayong mga updates, ay you will be duly notified. Okay? Maraming salamat. Okay. So, let us now proceed, no? Dito sa discussion po natin. Alright? Itong sulat po sa atin, nagbigyan po natin ng daan ay kay Mary Ann, Mary Ann Villagon. Okay. Okay. So, may kinalaman po ito dun sa proseso ng pagpatitulo po niya ng lupa. Okay? At sabi niya dito, "Good evening, sir. As ko lang, ilang months ba bago makuha ang approval plan o blueprint ng lupa sa pag-survey? Noong October 24 pa, ginawa yung survey. Salamat po. Sana mapansin po ninyo ang aking sulat." Alright. So alam mo, hindi lang siguro maraming videos na tayong naisagawa, no? Tungkol sa usaping ito at hindi rin mabilang po, no, ang mga sagot po natin sa mga komento, no, ninyo, no? Tungkol sa usaping ito, no? Paano ba pagpatitulo ng lupa? Ano bang requirements pagpa-survey? Gaano ba katagal ang pagpatitulo ng lupa? Ganun din pong release ng survey, no? Basic po dyan, simple lang eh. Deal with the right people, and of course, siyempre professional at competent people ang kausap ninyo, at iwasan po ang fixer, and be sure na kumpleto po ang inyong requirements. Kasi po, pag hindi po kumpleto ang requirements ninyo, at hindi nyo alam requirements, o mali yung mga requirements binigay po sa inyo, ay hindi po talaga mabibigyan ng tamang katugunan ang inyong mga katanungan, no? Katulad nito, okay? Well, base sa kwento mo, mukhang straightforward naman ito. Nagpa-survey kayo. One, it is important, of course, sabi natin kanina, that pag sa ganitong trabaho, leave it to the professionals. Meaning, kailangan ay ang kausap ninyo, sabi nga nyo, nagpa-survey na kayo. So I assume na ang ginawa po ninyong, ang kausap ninyo ay isang licensed geodetic engineer. And it is also important na sa inyong makipag-engage sa transaction ng geodetic engineer, no? This should be clearly in writing, no? Nasa kasulatan po yan kung ano ba ang scope ng kanyang trabaho. Ang kanyang trabaho is limited lamang sa pag-survey, sa pag-process, pag-follow up po nito, no? Doon sa DENR o sa kinaukulan, sa Land Management, Land Registration Authority, okay?
So, ito'y maliwanag po at of course magkano kabayaran, dapat no'n, nasa kasulatan nito, 'no, ang inyong professional engagement, 'no, at saka nandito naka-spelled out, 'no, yung kanyang duties, scope ng work niya. Okay, magkano ang initial payment ninyo, down payment, of course 'pag natapos ang trabaho, that's the time na kaliwaan kayo na ibigay po ninyo ang inyong balance, okay? Huwag po niyong bayaran kaagad na in full, na hindi pa nga napag-fully, render ng service, ibayad na. So 'pag ganyan po, ang laki po ng temptation na hindi po maisagawa, 'no, ang kanyang mandato ng kung sino man pinalakad po ninyo, okay? So it's important na kumpleto po ang inyong requirements, okay? Siyempre, now assume na kumpleto ang inyong requirements. That means, ano bang basic requirements niyan? Ano bang basehan ninyo sa pagpatitulo? Mag-apply kayo. So, of course, meron kayong, I assume, meron kayong deed of sale o meron ba kayong extrajudicial settlement of estate, partition, deed of donation, any documents, no, that would show, no, the legitimacy o legal na pinanghugutan ng inyong karapatan bilang may-ari ng lupa, no, at magpapatitulo. So basic naman 'yan, requirements diyan, of course, meron na kayong tax declaration certificate, okay? Ang hinihingi niyan, no, ay yung sketch plan, blueprint, no, subdivision and lot plan, no, with approved technical description galing sa Land Management Bureau ng DNR, okay? Mga clearances po, no, galing sa RTC sa korte na kung saan ay ang inyong lupa is not subject to a current judicial registration proceedings, okay? Yan po mga basic po, alam po ng inyong mga geodetic engineers yan, okay? Ngayon, kung susundin natin, ang tanong kasi sa atin, gaano daw katagal? Okay? Alam po ninyo, pag susundin po natin yung press release o kaya yung nakalagay sa website ng Land Management Bureau at pag in-apply na doon yung kanilang Land Administration and Management Systems or LAMS kung tawagin, no? Ay normally, this will take the proceedings, no? The whole process would only be 5 working days. Okay? So, kung i-apply daw yung applicable at cover ang inyong lupa doon sa Land Administration and Management System or LAMS, no? However, base po sa karanasan po natin o base sa mga nakukuha po natin mga feedback, no? Ang processing times po, no, ay nagre-range po yan into several weeks or months or meron tong iba, inaabot po ng 1 taon o mahigit pa. Now, maraming kadahilanan, no? Unang sinasabi diyan ay yung hindi po pag-comply, pag-submit ng mga requirements, okay? Nandiyan din yung sablay din, yung inyong pinalakad. Maaaring ang inyong pinalakad, no? It could be the surveyor ay patamad-tamad din, no? Wala siyang initiative na i-follow up ito, no? Sa kinaukulan. Or yung iba naman, no? Ay dahil nagbayad nung inosente yung nagpa-survey, hiningan na palagi ng pera. Pero dapat na may bayaran, pero hindi naman binabayad. Dapat may kukunin mga dokumento, pero hindi naman na-apply yung pera doon sa nararapat. Kaya tuloy, paikot, walang nangyayari, hindi umuusad yung papel. Kaya napaka-importante na kung maaari nga hands-on kayo, huwag kayong basta umasa lang doon sa sabi-sabi ng inyong pinalalakad, no? Sino man sila. It could be your geodetic engineers, no? So dapat doon, sabi nga natin kanina, dapat may kasulatan kayo, no? At nakalagay doon kung ano bang scope ng work ng inyong geodetic engineers, hanggang kailan ba ang timeline o timetable na dapat matapos niya ang pag-survey, matapos niya yung pag-submit, no, ng mga required documentation sa pagpatitulo. This includes yung tinatawag nating yung sketch plan, yung blueprint, yung tracing plot plan, at saka yung subdivision and lot plan, no?
with approved technical description from the Land Management Bureau, no? At iba pang mga requirements, no? Dapat ma-comply po 'yan. Kasi pag hindi na-comply po 'yan, ay matitinga po talaga, maaaring matitinga po ang inyong application, no? For pagpatitulo po ninyo. But ang tinatanong mo naman dito, yun lang timeline para po makuha po ninyo yung release ng inyong nire-request na subdivision plat, yung blueprint, no? Simple lang yung requirements po niyan para makakuha yung surveyor ninyo ng authority to survey, ay may kasulatan dapat, ano bang pagbabasihan. Siyempre, mayroon kayong deed of sale, nabanggit natin kanina, meron ba kayong settlement of estate, partition agreement, donation. Ito lang mga dokumentong ito ang kailanganin ng surveyor, no? Para may legal na basihan siya na makahingi o makapag-apply ng authority to survey doon sa Land Management Bureau ng DENR, okay? Na base dito ay magkakaroon ng pag-survey doon sa inyong property. At kakibat nito, of course, the obligation ngayon na may bigay po sa inyo yung inyong nire-request na subdivision, lot plan, sketch plan, blueprint, no, among others, no. At kailangan nga yung kung sabi na base doon sa sa website ng Land Management Bureau, base sa kanilang land system, no, land administration and management system, dahil kung computerized nito at gumagamit na sila ngayon ng GPS and all these things, no, mga modern technology, no, mga 5 working days daw. Pero sabi nga natin kanina, ay marami pong tayong na feedback na natanggap na this is not always the case, no. May mga kaso na it will take several weeks, several months, and even years, no, bago po makuha po ang mga plans na ma-survey. Kasi marami po kasing klaseng surveys, no, na maaaring kakailanganin. So, for simple lang, magpatitulo ng lupa naman, basic lang naman yun. So anyway, yun nga, paki-confirm, no, ikiklaro sa inyong geodetic engineer. Okay? So, but unless, no, nabigyan natin kayo ng timeline, kung ito ay pagbabasyan natin ng Land Management Administration System, no, ay 5 working days daw. Pero ang sulat mo sa atin, sabi mo, ay nagpa-survey pala kayo, no? Na makuha po ba ang approved plan o blueprint ng lupa? Nagpa-survey po ako October 24. Ano bang ibig sabihin ito? This year lang, October 24, 2025 or October 2024 pa. So, there you go, no? Meron kayong guidelines. Ngayon, kung October 2024 pa kayo nagpa-survey, may mahigit isang taon na, no? So, I think there's something wrong here. Dapat mag-hands-on na kayo rito. However, kung October 2024, 2025 pag kayo magpa-survey, now it is still within the normal time frame, no? Base dito sa ating pag-research po natin at sa ating karanasan na rin, no? Kung saan makuha po natin yung tinatawag nating mga simple na survey, no? Subdivision ng lot plan, no? Para for purposes of titling, no? Yung kasama na diyan yung blueprint, tracing plot plan, no? And all other things. Okay? So maraming salamat. Sana nabigyan po natin ng kaakibat na impormasyon, no? Itong si Mary Ann, okay? So maraming salamat. Okay? Pwede po ba bago tayo magpatuloy, pwede bang humingi sa inyo ng karenyo? Alright, so tayo po, ang inyong lingkod, may pinopromote po tayong libro. Ito po mga libro ito, nakita nyo sa screens, no? At highly recommended po ito kahit na hindi kayo lawyers, no? Ito pong tinatawag nating legal handbook, no? A daily companion for all, for home and workplace. Ang libro pong ito contains the extract or abstract of the laws, no, na may kinalaman po o mga batas na may kinalaman po sa pang-araw-araw na buhay po natin. Okay? So pagmula nung tayo ay na-conceive na hanggang sa pinanganak,
papasok na yan yung ating family law, no? Papasok diyan yung ating yung ating civil status, no? Capacity to act, no? At saka siyempre pag nag-asawa ang isang tao, no, nandiyan yung marriage, no? Validity of marriage, requirements ng marriage, no? Wedding na ganyan, at saka pag nagkaanak, no? Karapatan ng isang anak, no? Anak man sa labas o sa loob, no? At of course, yung mga issues sa birth certificates, marriage contracts, and all these things, annulment of marriage, no? Legal separations, divorce, at saka yung support, no? Pagpatitulong lupa, no? Tax declaration, easement or right of way, employer-employee relations, okay? Among others, no? Malaking bagay po kung meron po kayong kopya nito sa inyong bahay o sa inyong workplace, okay? For ready reference materials. Ganon din po itong handbook on the Bill of Rights, no? Na kung saan ay nandito po nakasaad yung ating karapatan, no? Bilang isang mamamayan, no? Kung halimbawa ay ang estado ay nag-exercise po ng tinatawag nating the inherent powers of a sovereign state. Ang mga ito ay siyempre the power of taxation, the power of eminent domain, na kung saan pag ang ating private property could be subject to expropriation for just compensation for public use. Of course, meron din situation na maaaring hindi tayo entitled sa just compensation. And of course, sa police power din, no? Halimbawa ay nahuli ang isang tao, dapat ba may warrantless arrest? Ano ba yung warrantless arrest na yun? Pag ang tao ay nagkaroon ng under subject to custodial investigation dahil sa warrantless arrest, no? Kailan ba mahalughog yung ating mga private properties, no? Kailan ba may warrant, search warrant, no? At saka pag ang isang tao ay under arrest, no, warrantless arrest, ano ba ang karapatan niya kung siya ay nasa custodial investigation. At meron na rin po tayo ngayong bagong sistema, batas, no? Tungkol sa cybercrime na kung saan pag nagamit po ang ating electronic gadgets, no? Sa krimen, ang ating laptop, desktop computers, tablets, mobile phone po natin could be subjected to cyber warrant na kung saan makukuha po ito, may examine po ito for forensic examination. And all these things requires the appropriate warrant, okay? Cyber warrant po. Kaya napakamahalaga na mayroon kayong kopya ng mga librong nabanggit, no? Kahit na hindi po kayo lawyers, no? Sa inyong bahay at sa inyong workplaces. Now, for the rest naman po ng libro, yung ating labor laws, no? Compendium, okay? Ito po ay handy reference materials din ng ating mga HR practitioners, ganun din sa ating mga panyeros y panyeras nasa labor and industrial relations practice. And of course, yung corporate law annotated, no? Sa mga corporate lawyers po natin, this could be handy reference materials as well. And of course, yung pinaka-Bible po ng mga abogado, yung ating the Code of Professional Responsibility and Accountability, yung SIPRA. All these books po, no, makukuha po natin yan, no? Sa Central Books. They have branches in Manila, Mandaluyong, Makati, and in Quezon City. And they have branches as well in Cebu at saka sa Davao. Hardbound po mga librong ito. You can order online. Free delivery po, no, nationwide. So paki-click po yung screenshot, no? You can have that screenshot so that you can visit their website at pwede nyong matingnan kung ano bang niluloob ng mga librong ito. You can visit their website sa www.central.com.ph. Okay? So ulitin ko po, www.central.com.ph. Okay? Maraming salamat and nasa iyong oras. Maraming salamat. All right. So
sa kapapasok pa lang 'no, I hope 'no na sa replay, napanood po ninyo ang replay, and kung hindi pa kayo nakapag-subscribe 'no, ay siguro po at, if you find our videos interesting naman at nakakatulong, puwede po bang makahingi ng isang subscribe 'no, share and like buttons po natin upang sa gano'n mapalawig pa natin ang ating advokasya na na mapa-spread out natin 'no, ang ating, advokasya ng pagbigay po ng legal impormasyon o kaalaman, sa ating mga kababayan. And of course, i-click po ninyo yung notification bell para 'pag may mga updates po tayo 'no, you'll be duly notified at wala po kayong mami-miss na episode, okay? Maraming salamat sa inyong oras 'no, and I hope to see you again in the next video po natin. God bless.